Magandang araw mga kaibigan, samahan ninyo muli ako sa panibago na namang reaksyon. Siyempre na kinasasangkutan pa rin itong China mga tol, na kung saan ay tila ba naghahasik ng pangamba no, sa buong daigdig na ata mga tol. No? Kasi ito ang pinaka-latest ngayon mga tol, umaalma ang New Zealand at Australia sa ginagawang live fire drill ng China sa Tasman Sea o malapit sa kanilang bansa mga tol. Biruin mo, napakalayo na ng nararating nila para lang ipakita ang kanilang puwersa mga tol. So rito mula sa video ni John Reps mga kapatid, no? Barko ng China pinalayas ng New Zealand at Australia. At isa pa, French Carrier Strike Group naglayag sa West Philippine Sea. Ito ang ating mga bibigyan ngayon ng reaction video and commentary. Pwede niyo ako samahan mga tol at magbigay din kayo ng opinion ninyo sa ibaba kung ano ang masasabi nyo sa mga ginagawa ngayon ng China at ang mga nangyayari sa ating daigdig. No? Samahan ninyo ako mga kapatid at wag na nating patagalin pa. Panoorin na natin to. Matapos ang 5 araw na Pacific Stealer joint exercise ng 3 carrier strike group ng French, Japan at Amerika sa Philippine Sea, ang carrier strike group ng France ay dumating naman sa bansa at naglayag sa West Philippine Sea kasama ang mga barko at eroplano ng Armed Forces of the Philippines bilang isang matibay na suporta sa Pilipinas dahil sa mga agresibong aksyon ng China. At makikita mo talaga ngayon mga tol, no? Na napapansin na ng napakaraming mga bansa ang mga nangyayari dito sa West Philippine Sea mga tol o rito sa South China Sea na kung saan dati hindi naman masyadong pinag-uusapan, di ba? Kasi noong mga panahon mga tol na ito'y inangkin ng China, hindi naman na bago to eh. Naangkin na talaga ng China yan, matagal na, di ba? Matagal na yung kanilang 9-dash line. Pero hindi pa sila masyadong pinapansin ng mga bansa dahil hindi pa naman sila ganun kalakas before. Diba? Isa lang silang mahina pa rin mga kapatid. Pero no, sa paglipas ng panahon mga kapatid na unti-unti lumalakas na at lumalaki na ang kanilang puwersa, nagiging mas agresibo na rin sila mga tol. Kasi itong problema natin sa West Philippine Sea, hindi rin naman to bago lang eh. Diba? Hindi rin to 2012 lang nagsimula. Actually, panahon pa nga ni Joseph Estrada, diba? Ni ERAP. Kaya nga isinadsad niya yung BRP Sierra Madre, diba? Dahil sa problema natin sa China. At sa paglipas nga ng panahon, eto na ang nangyayari ngayon. Mas tumitindi mga kapatid ang pagiging agresibo ng China dahil sila ay mas malakas na, di hamak kumpara sa dati. Kaya ngayon pati yung ibang mga bansa, kahit yung mga superpower country, nangangamba na rin mga tol sa ipinapakita ng China na pwede nga naman talagang pagmulan ng panibagong labanan na naman o panibagong gera na naman. No? Tuloy natin to. Mga barko ng China na purnada ang pagsasanay matapos mag-deploy ang Australia at New Zealand na mga barko at eroplano nito upang bantayan ang mga barko ng China. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Ilang araw lang ang nakalipas mula na magsagawa ng joint exercise ang 3 carrier strike group ng French, Japan at Amerika sa Philippine Sea. Ang carrier strike group ng French ay sunod namang tumungo sa Pilipinas upang yayain ang Philippine Navy na magsagawa ng joint exercise sa West Philippine Sea. Nakibahagi ang Armed Forces of the Philippines at French Navy sa isang maritime cooperative activity kahapon na minarkahan ng ikatlong magkasunod na linggo ng joint maritime activities ng AFP sa West Philippine Sea sa loob ng Joint Operational Area ng Northern Luzon Command. Dito ay nagtulungan ang mga puwersa ng Pilipinas at French Navy sa isang serye ng mga aktibidad na idinisenyo upang pahusayin ang kanilang interoperability, komunikasyon at kakayahan sa pagtatanggol. Kabilang sa mga assets ng Pilipinas na lumahok sa MCA na ito ay ang BRP Jose Rizal, BRP Gregorio del Pilar, C-90 aircraft, 2 FA-50 fighter jets at ilang Philippine Air Force Search and Rescue Units. Mga asset ng Pilipinas, no? At sa panig mga panggera naman ng French Navy na lumahok sa ehersisyo ay ang nuclear power aircraft carrier nito na FS Charles de Gaulle, FS Provence Destroyer, FS Forben Destroyer, FS Al-Asi Frigates at FS Jacques Chevalier Replenishment Ship.
Kasama sa serye ng kanilang mga drills ay ang communication check exercise, division tactics, maneuver, photo exercise, replenishment at sea, personal exchange through rigid hull inflatable boats, anti-submarine warfare exercise at dissimilar aircraft combat training. Puro pagki-ensayo mga tol para sa bakbakan. No, kaya minsan talaga gumugulo sa isip natin, may mga pinaghahandaan na talagang gera tong mga to, no? Well, kahit naman siguro wala, no, kailangan pa rin talaga nilang isagawa yung mga ganito dahil kailangan nila laging maging handa di ba? Hindi naman pwede na dahil walang nang walang gera magiging malaking tiyan na lang tong mga to, di ba? So lagi nilang ginagawa to para maging maging prepared lagi para sa kung ano man ang paparating. Pero ngayon mga kapatid kasi, iba ang sitwasyon ngayon Talagang merong nakaamba. No, hindi natin maitatanggi yun mga tol. Merong isang bansa na mula nung naging malaki, naging malakas at naging makapangyarihan mga tol, talagang sinusubok ngayon nila mga kapatid ang kakayanan nila sa napakaraming bansa. No, alam niyo na kung sino yung bansang tinutukoy natin ngayon na bumiyahi pa ng pagkalayo-layo para lang magpakita ng kanilang puwersa. Yan mamaya, pag-uusapan natin yan. Bago pa man dumating ang Carrier Strike Group ng Friends sa bansa, ay nauna munang dumating sa Clark Air Base ang isang Atlantic II Maritime Patrol Aircraft upang ipaalam sa Armed Forces of the Philippines na paparating ang kanilang puwersa sa Pilipinas. Ang sunod-sunod na pagsasagawa ng MCA sa bansa, kasama ang iba pang mga bansa na kapareho ang pag-iisip, ay binibigyang diin ang lumalaking international na pagtutok sa maritime security sa West Philippine Sea at naglalayong palakasin ng interoperability at mga kakayahan sa pagtatanggol sa mga kaalyado at kasosyong bansa. Di ba? Yun nga yung sinasabi natin kanina, di ba? Ngayon mas nakatutok ang maraming bansa sa mga nangyayari dito sa South China Sea, no, including syempre ang West Philippine Sea. No, pero tawagin na lang nating South China Sea kasi kabuuan yan di ba? Dito dumaraan yung maraming trade ng iba't ibang mga bansa, negosyo, kalakalan mga tol, na ngayon ay pinangangambahan nila magiging apektado kapag nagkaroon ng kaguluhan o gera dito sa may South China Sea. Kasi nga merong isang bansa mga tol na ang gusto ay kilalanin sila ng buong mundo bilang pribadong nagmamay-ari ng buong South China Sea. At di ba meron na nga silang 10 dash line 10 dash line nga tama. 10 dash line na dating 9 dash line. Kahit na pinawalang bisa na yan ng Court of Arbitration at sinabing walang basehan yung claim ninyo, ay hindi nila ito kinikilala. Doon pa lang mga kapatid yung kalabanin mo yung international law, yung kalabanin mo yung Court of Arbitration, isa ka nang talagang banta sa banta sa seguridad mga tol. Kasi wala ka nang ginagalang na batas 'di ba? UNCLOS nagde-define ng 200 nautical miles ng iba't ibang mga bansa, pero binabalewala rin nila mga tol. 'Di ba? Nagsimula mga kapatid yung problema natin dito sa China, matagal na. Pero pinakauna siguro natatandaan natin itong 1999 na kung saan ay ipinasadsad nga ni Joseph Estrada mga tol yung BRP Sierra Madre dito sa may Ayungin Shoal bilang tugon sa ginagawang pag-reclaim ng China o pagtatayo nila ng mga isla dito sa loob ng ating exclusive economic zone. No? Tapos nagsimula mga kapatid ang sigalot naman natin dito noong 2012 kung saan mga kapatid nagkaroon nga ng harapan ang Pilipinas at saka ang China rito sa Baho de Masinloc, na kung saan ay nakuha na nga ng China ang kontrol ng Baho de Masinloc, no? So after ilang taon mga kapatid, ang naging tugon dyan ng Pilipinas magsampa tayo ng kaso, ng reklamo dito sa Daheg sa Permanent Court of Arbitration. At tayo nga ay nanalo noong 2016. 2016 mga kapatid, nakuha natin ang hatol in favor of the Philippines at napawalang bisa nga ang claim ng China sa kanilang 9 dash line o 10 dash line na ngayon mga tol. Pero hindi nila yan nire-recognize. No, at mula nung mga panahon na yon 2016 up to now, mas lalo silang naging agresibo at mas lalo silang pumasok
no, dito sa West Philippine Sea. Nung dating panahon ni dating Pangulong Duterte, mga tol, wala tayong masyado nababalitaan, wala tayong masyadong napapanood na mga ganitong klaseng pangaharas dahil naging best friend nga natin, mga tol, etong China, di ba? Naging best friend natin sila, mga kapatid. May mga pledges pa silang tutulong sa Build program ng dating Pangulong Duterte, mga tol. Pero nung nagpalit na ng administrasyon, nagbago na policy, mga kapatid, at iginiit ng presidente natin ngayon, Bongbong Marcos, ang ating karapatan, ang ating West Philippine Sea, ay naging agresibo na, mga tol, itong China, at kung saan ay nagpapadala sila, mga kapatid, ng mga barko. Pinupuno na nila ng barko yung buong West Philippine Sea, mga tol, kung saan nakakaranas na rin tayo ng paninira ng laser, pangwa-water cannon, pagbangga, pangaharas sa mga mangingisda, di ba? Mga banta ng gera, at ngayon lumalapit sila ng sobrang lapit, no? 63 kilometer lang mula sa dalampasigan na ng ating bansa. Ganun na sila ngayon, mga tol. Ganun na sila kalupit ngayon. At pinag-iinitan din nila pati yung mga bansang tumutulong at sumusuporta sa atin. No, mas lalo silang nagiging agresibo dahil nga mas malakas na sila Mas makapangyarihan na sila ngayon kumpara sa dati Ayon naman kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner, sa pamamagitan ng Joint Maritime Cooperative Activities at Collaborative Efforts, hinahangad ng AFP na bumuo ng mas malakas, mas matatag na sistema ng depensa na handang tugunan ng mga hamon ng modernong security landscape. Ang flagship aircraft carrier ng French Navy na Charles de Gaulle ay dumaong din sa Pilipinas sa unang pagkakataon. Malugod na tinanggap ng tagapagsalita ng AFP na si Colonel Serges Trinidad ang historic stopover ng aircraft carrier ng France, isang milestone sa lumalagong ugnayan ng depensa sa pagitan ng dalawang bansa. 3 araw umanong mananatili sa bansa ang Carrier Strike Group ng French Navy at inaasahang sasampa sa mga barko ang French Ambassador na si Marie Fontanelle kasama ang mga matataas na opisyal ng militar ng Pilipinas. Wow. Sa isang pahayag, sinabi ng French Embassy sa Pilipinas na ang pakikipag-ugnayan na ito ay isang malinaw na pagpapakita ng kahandaang magtrabaho ng sama-sama para sa maritime security sa rehiyon ng Indo-Pacific, kung saan ang dalawang bansa ay nagbabahagi ng mga pang-ekonomiyang interes at isang pangangailangan na protektahan ang kanilang mga pambansang mamamayan. Napakalaki ng barko, katunayan nasa 500 ang laman nitong personnel, nasa mahigit 20 ang kanilang fighter jets. Mahaba na ang kanyang karanasan at history dahil lumaban yan sa mga giyera sa Libya, sa Syria at Afghanistan. Pero ngayon, kapayapaan ang isinusulong ng puwersa ng mga Pranses. Veterans na, mga tol. Alam nyo na, meron na mga pinanggalingang gera. Yung Xiaolong ng China, mga tol. 'Di ba? Saan veterans 'yun? Wala ngang mancha yun wala ngang gas-gas yun wala ngang pinagdaan ng gera yun wala, panakot lang talaga yun. Sa pagbisita ng Carrier Strike Group ng French sa bansa ay malamang nainggit na naman ang China, mga kabayan. Pero posible ring dumaong sa bansa ang mga barko ng China. Yun ay kapag Duterte na muli ang namumuno sa bansa. Yun nga, no? Kapag Duterte na uli, alimbawa, iboto ninyo, iboto ng mamamayang Pilipino, Duterte, mga tol, asahan na natin. Welcome, China! Makakita na naman tayo ng mga tarpaulin na ng mga welcome to the province of China. Kasi panahon ni Duterte nung nakakita tayo ng tarpaulin ng ganun sa isang tulay. Anong tawag din sa tulay na 'yon? Basta bandang Quezon City 'yun At sa ibang balita naman, mga kabayan, nag-deploy ng mga barkong pangdigma at surveillance aircraft ang Australia at New Zealand kahapon matapos madetect ang flotilya ng mga barkong pangdigma ng China sa Tasman Sea, na isang international na karagatan na naghihiwalay sa bansang Australia at New Zealand. So sa gitna ng New Zealand at ng Australia, mga tol, bumiyahe ng milya-milya ang China, ang kanilang mga barkong pandigma. Tatlong warship ng China ang bumiyahe ng napakalayo at napadpad sila rito sa gitna ng New Zealand at Australia para magsagawa ng live fire drill. Ang tindi, di ba?
Base sa report, ang mga barkong pangdigma umano ng China na dumating sa nasabing lugar ay inabisuhan umano nito ang Australia na sila ay magsasagawa ng live fire drills. Ayon sa Australia, habang nakabantay ang mga sasakyang panghimpapawid ng Australia at New Zealand, ang mga barko ng China ay kaagad na naglagay ng target sa dagat. Ngunit hindi nagtagal ay kinuha din umano ng China ang nilagay nitong target sa dagat at nagmaniobra paalis sa lugar. At wala umanong nangyaring live fire drills ayon yan sa Australia. Meron na, no? Meron na. Hindi lang siguro updated to. Sa bagay, nauna siguro tong upload na to. Abay baka nahiya lang ang China mga kabayan. Kung titingnan sa mapa ay napakalayo na ng Tasman Sea sa China mga kabayan. Oo. Bagamat Tingnan mo, kung titingnan natin sa mapa mga kapatid, China, eto, Australia, eto. O, di ba? Pero mo kung gaano na sila kalayo, oh. mapa ay napakalayo na ng Tasman Sea Di ba? Eto yun, dito yun eh. sa China mga kabayan. Bagamat international ang nasabing karagatan o labas ng exclusive economic zone ng Australia, ay nakakaistorbo umano ito sa mga komersyal na eroplanong dumadaan sa itaas nito. Ayon sa Australia, ang tatlo umanong sasakyang pangdagat ng People's Liberation Army Navy ay ang Hingyang Frigate, Sunji Cruiser at Winshan Hu Replenishment Ship ay nasa layong 340 nautical miles mula sa New Wallis, Australia South Coast. Bagamat ang drills ay isinagawa sa international waters, ito ay makabuluhang nakakagambala at nagdudulot umano ng mataas na panganib sa mga komersyal. At yan muna ang bago nating update. Diba kahit na ito ay nasa international waters mga tol, questionable pa rin eh. Ba't ang layo naman ng pinagganapan ninyo, diba? Talagang dyan kayo magsasagawa ng live fire drill nyo? Hindi pa ba kayo nakontento sa lawak ng South China Sea? At dyan kayo magsasagawa ng live fire drill nyo. Anong ibig sabihin yan? Anong gusto nyong ipakita? Yung puwersa ninyo? Parang ganun mga tol, no? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa mga videong napanood natin mula rito kay John Reps? Pwede ka magbigay ng commentary. Pwede ka magbigay ng iyong opinion at reaksyon mga tol, no? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.